Maraming mga farmers kahit na yung mga veterano ay hindi pa rin alam ang isa sa pinakamalaking sikreto sa magandang ani sa mabilis na pagtubo ng tanim. Akala nila kailangan mo lang ng magandang sinag ng araw, magandang quality ng tubig, lupa, magandang fertilizer, yung mga mamahaling fertilizer. Akala nila yun lang ang kailangan para sa magandang ani. Isa sa pinakamalaking sikreto na nasa harapan lang nila is yung humidity or air humidity. Ang humidity, ito po yung presensya ng tubig sa iyong kapaligiran. Malalaman mo kung mataas yung humidity ng iyong area, ramdam mo ay mainit kahit asa makulimlim ka naman na lugar. Ngayon ang tanong is, paano nga ba nakakapekto yung humidity sa pagtubo o sa mga bunga ng mga tanim natin? Well, katulad nga po ng nalalaman ng karamihan, yung mga tanim ay humihigop ng tubig sa pamamagitan ng kanilang mga ugat. At galing sa mga ugat ay pumupunta yung tubig na mayroong nutrients sa kanilang katawan, sa kanilang mga sanga, even sa kanilang mga dahon. Ayun ang tanong is, saan nga ba napupunta yung excess water pagkatapos ma-absorb yung mga nutrients na nakuha ng tanim galing sa tubig na yun? Tulad po ng mga tao, ang mga tanim po or especially yung mga lettuce natin ay para din po silang yung mga tao na pinagpapawisan din kapag masyado nang mainit yung kanilang palibot. At yung mga excess water na nahinigop ng ugat pumupunta dun sa mga leaves para mag-evaporate. Ano nang mangyayari kapag mataas yung humidity ng iyong garden or ng iyong greenhouse? Kapag mataas yung humidity, hindi nakaka-evaporate yung water sa mga dahon. At dahil doon, nagkakaroon ng traffic ng tubig sa loob ng sistema ng tanim. At dahil nahihirapan siyang magpa-evaporate, yung mga tubig ay hindi agad nakakalabas sa katawan ng tanim, kaya hindi agad nakakahigop yung ugat kasi puno pa nga yung sistema. And if hindi agad nakahigop ng tubig, hindi rin makakahigop ng nutrients. At kapag hindi nakakuha ng nutrients, doon maapektuhan yung pagtubo ng tanim, pati na rin yung mga bunga nito. Ngayon ang tanong is, ano nga bang solusyon sa problemang ito kapag masyadong mataas or mababa yung humidity ng iyong area or ng greenhouse? Una-una, be mindful sa water na ginagamit nyo. Kapag nagme-mesting kayo or kapag nagdidilig kayo ng tubig, as much as possible, kontrolin mo yung amount ng water na ginagamit or dinidilig nyo. Kapag masyadong maraming tubig at umaapaw ito, pumupunta ito sa surrounding area, ito ay nagkakakontribute sa mataas na humidity. Not to mention, kapag masyadong marami naman ang iyong dinilig or pag yung minesting ng maraming beses sa isang araw yung mga lettuce mo or yung mga tanim mo, pwede ito mag-invite ng maraming fungus na nakaka-apekto sa pagtubo ng tanim, especially nagdadagdag din ito ng mga sakit. So keep your surroundings as dry as possible except sa mga tanim na kailangan mong diligan. Common sense, kapag masyadong mainit or low ang humidity, like literally na mainit talaga, pinagpapawisan ka, yan yung senyalis ng low humidity, ang gawin mo lang is simple lang. Opposite ng high humidity, kailangan mo lang magdilig ng maraming tubig. Pero wag yung to the point na nagbabaha na ha. Parang awan nyo na. Mag-mesting ka sa paligid, kahit yung mga sahig, pwede mong buhusan ng tubig para mag-evaporate yung mga tubig at makatulong ito sa pag-control or sa pag-tone down ng init. Pati yung mga kapitbahay mong walang ligo, buhusan mo na rin. Lastly, high humidity man or low humidity, importante lagyan mo ng ventilation yung area, especially kapag naka-greenhouse ka or yung mga masyadong suffocating na garden. Lagyan mo ng ventilation, ceiling fan ba, wall fan ba, pero kung marami kang pera, bumili ka na lang ng dehumidifier yung malaki. Ang golden rule lang naman in terms sa humidity ay simple lang. If pumasok ka sa loob ng greenhouse mo or sa garden mo at pakiramdam mo ay maaliwalas, hindi ka nahihirapan huminga, tapos maganda yung takbo ng hangin, it means maganda yung normal yung humidity level at maganda yung kiramdam din ng mga lettuce, mas may inganyo silang tumubo. Kapag hindi naman, pagpasok mo para kang nasa impyerno or pagpasok mo para nahihirapan kang huminga, din sign na yun na kailangan mong gumawa ng adjustments dahil pati yung lettuce mo ganun rin yung nararamdaman. Kapag mainit ang pakiramdam mo, mainit din ang nararamdaman ng mga lettuce or yung mga tanim mo. Now, if hindi mo pa rin nagigets kung ano yung humidity, paano ito nakaka-apekto, mag-follow ka sa page ko and I will see you on the next video.